ang lamig-lamig. Grabe. Ano ginagawa niyo dyan, guys? Ang lamig-lamig. Alam niyo ba kung ano ang temperature ngayon? Syempre hindi, di ba? Kasi nga sasabihin ko. Tingnan niyo naman, bago ko sabihin, kayo na ang humusga. Nagfa-fog pa yan. May kasama pang fog. Hindi ko na matanaw yung nandun sa park. Hindi ko na matanaw. Sobrang kapal ng fog. Ito ang view ngayong morning. Grabe, sobra. Ang weather ngayon dito sa labas is -40 and feels like -42 yata, I think. First time lang namin to na experience ng ganito ka-extreme ang lamig. So mamaya magpapala kami ni Dada dahil yung daanan medyo natabunan ng yelo, kaya kailangan namin magpala. Pumasok na tayo, ang dami, grabe. Pati yung alaga ko, pinapaihi ko sa labas. Ayaw umihi, ayaw niya na rin lumabas. Uy, di ba gusto mo ng snow? Bakit ayaw mo lumabas ngayon? Uy, halika na, umihi ka na. Halika na, umihi ka na. Ayaw na din niyang lumabas. Alam, gustong-gusto talaga nito maglaro sa snow. Pero ngayon ayaw niya lumabas kasi sobrang lamig talaga. Halika na, wiwi na. Oh, malinis. So, hindi na pala namin kailangang mag-shovel dito sa harapan kasi na-shovel na. Kasi actually talaga may nag-shovel talaga dito. Since sa fourplex kami nakatira, meron nang nag-shovel kasama na yung sa binabayaran namin sa utility. Ayun, kasama na yung sa binabayaran namin sa utility. Tama lang, no? Yung nag-shovel, tsaka yung pasara nga. Tsaka yung nagmamower sa damuhan. Mower ba tawag dun lang? O sa mga damuhan naman pag summer. So kasama na yung sa binabayaran namin sa utility. Pero kung may sarili na kayong bahay, kapag dito pang may sarili na, pag owner na kayo ng bahay nga, yun, magbabayad kayo na mismo, owner ng bahay, ang magbabayad ng mag-shovel or magmamower ng damuhan kapag ka-summer naman. Or di naman kaya, kung gusto nyo magtipid, kayo yung mag-shovel mismo sa harap ng bahay nyo at saka magmamower ng mga damuhan kapag pag-summer. So, ayun. Dito kasi kailangan i-shovel yung harapan ng bahay kasi pag madulas yung yelo at kapag nag-black ice, di syempre madulas yung daanan. Kapag may nadulas doon, kayo ang liable sa nadulas doon. Kayo yung mananagot. Kasi sa harap ng bahay nyo nadulas eh. Kaya importante dito na mag-shovel ka talaga. Harap ng bahay. So guys, tingnan nyo naman yung pintuan namin. Dito sa taas, nagyelo na. Yung sliding door namin. Hala. Nagyelo. Yung isa, hindi. Pero ito nagyelo. Grabe, yung pintuan namin. Diba? Hala. So, dito sa taas na lang magsusobel si Dada. Dito siya magsusobel. Ayan. Syempre, hindi nakasama dito isusobel nung nagpapala dito. Doon lang sa kalsada sa labas, sa harap ng bahay. Pero dito sa, balcony namin, kami nang magsusobel. Ayun, nakikita nyo ba yung usok? Parang nasa freezer. Yung labas ng bahay, parang nasa freezer. Yun yung umuusok-usok ko. Nakikita nyo ba, guys? Usok-usok. Mas malamig pa sa freezer kasi -40 nga. See? This is what -40 looks like. Tapos, oo nga pala, nakikita niyo yung mga sasakyan dito.
Ay, yung sasakyan namin, nakita niyo yung cord, nakasaksak na yan. O, yung kapitbahay din namin, ayun yung sasakyan niya. Nakasaksak na din, nakaplug na. Bakit? Bakit nakaplug? Kasi sobrang lamig. Siyempre, mag-freeze yung, tama ba lab? Mag-freeze yung mga engine, yung mga makina. Kaya, kailangan i-plug talaga. Although, itong sasakyan naman namin is bago pa. Sabi nila, kahit hindi na daw i-plug kasi bago pa naman. Pero, syempre, to make sure lang ba. Kasi, first time nangyari to kahapon, yesterday. Yesterday, nag-negative 50, I think. Feels like negative 50. Sobra, first time nangyari to. Kaya, si Dada never naman niya nagpa-plug ng sasakyan. Sa tinagal niya ditong ilang winter na ang napagdaanan niya. Never siya nag-plug ng sasakyan niya. Pero ngayon, dahil first time nga nangyari na mag-negative 40, negative 50, yun lang, to make sure, plinag na namin yung mga sasakyan namin. Tsaka kasi kahapon yung kotse ni Dada, nung umaga, pinaandar niya, umandar naman, nahatid niya pa yung panganin namin, nahatid niya pa sa school. Kaya lang maya-maya daw nakalagay niya dito sa screen, engine check, pero tumatakbo. So, siguro sabi ni Dada, baka daw nalamigan ng husto nga yung makina. Ewan ko, di ko alam. Pero, yun nga, kasi nag-engine check. Kaya sabi ko sa kanya, huwag na muna namin gamitin. Ang ingay. Sabi ko, wag na muna niyang gamitin at isaksak na muna niya. Ano sabi, ma? Tanda rin kahit pinakamalamig sa winter. Oo nga. Ito na yung pinakamalamig na winter. Tsaka first time nga nangyari ito kasi diba hindi naman naging negative 40. Oh, yung alaga namin. Ala! Wiwi ka na dyan. Wiwi ka na dyan. Wiwi ka na dyan. May part kami kasi minsan ayaw niyang umihi na nga sa labas sa sobrang lamig. Ayaw na nang tumapak. Wiwi ka na doon. Yung sa lamesa, punong-puno na, oh. Ang kapal na. Yung snowman ko, natabunan na. Tamo naman, nakachinelas pa yan. Ang galing, no? Nakachinelas. Kaya naman daw niya yung minus 40. Ayan ang buhay sa Canada. Kung ikaw ay nasa Canada, ikaw ay pinagpala. Pinagpala ng snow. Pinagpapala sa snow. Diba naka-plug na yung aming sasakyan for runner, si Rani. Pero yung kotse ni Dada, yung white, hindi niya na yun plinag. Kasi engine check pa din. Sabi ko sa kanya, dalhin na lang sa ipa-check kung bakit engine check. Pero si Rani okay na okay pa. Pero yun nga, sinaksak namin para lang ba, sure lang na hindi siya mag-i-stop. Saglit lang nag-shovel si Dada. Tingnan nyo naman yung niya, namuti na. Saglit lang yan siya. Saglit lang siya nag-shovel sa labas puting-puting na kaagad, ganyan katindi ang lamig. Siyempre, negative 40 ba naman Hi guys, may naisip akong gawin kasi wala akong magawa. Gawin natin yung trending ngayon na boiling water. Yung ihahagis dahil malamig ang temperature sa labas. Sabi nila,
magiging ice yung boiling water na ihahagis mo. So, let's try. Let's try din. Makikitrending din tayo. Ayan, umuusok-usok na. Okay na yan. Kailangan ba boil na boil? Okay na yan. Umuusok na. Yan ha. Mainit na. Patayin natin. Yan. Yan ha. Umuusok. Ito na guys. Ito try natin. Paano? 1, 2. Ano nangyari? Hindi nag-water vapor. Tingin ko. So, yan. Natapos na yung kalokohan natin gawin. Ang tawag dito, yung boiling water turns into ano ba? Water vapor daw. Kasi nakikita ko kasi sa post sa Facebook, turns into snow daw. O di mali. Bahala na kayo i-correct nyo na lang ako kung mali ako. Basta ganon ang mangyayari kapag ka negative, pagka extreme cold sa labas, tapos ganun yung ginawa niya sa boiling water, ganun yung mangyayari. I-correct na ako, ano tawag, basta paiba-iba sila, paiba-iba yung nakikita ko sa Facebook, gaya-gaya kasi ako. So, ayun na. Humabol pa ako bago ko pumasok sa work kasi 2 o'clock na magpiprepare na ako, papasok na ako sa work later. So, ang aking videographer at ang aking mga photographer. Mami, ano po? Ayan sila. So, ayan. Naka-uniform na ako. Tapos, maghahanap lang ako ng jacket. Ano bang jacket na isusuot natin? Anong jacket? Jacket. Oh. Ayan. Dahil sobrang lamig nga sa labas, 3 patong tayo. Itong damit na suot-suot ko. Itong uniform ko. Tapos mag-jacket tayo. Jacket. Ow! Oh! Jacket. Tapos magja-jacket pa ulit tayo ng makapal. Tapos syempre ang bonnet. Di pwedeng hindi tayo magbo-bonnet. Yan. Diba? Puro damit dito sa loob, guys. Kung makikita nyo, puro mga sampay, puro mga damit. Nandito tayo sa walk-in closet. Tara na, malilate tayo. Nandun sa labas yung isa kong jacket, yung makapal, yung ginagamit ko. Isa pang patong ng jacket, patong na lang. Tapos ang gloves. Yan. So, tara na. Yung boots natin. Tara na. So, ayan. Papasok na ako sa trabaho. Dapat kulang yung outfit natin at meron din ako dito. Hindi ko nasuot yung para sa face ko. Pero, hindi naman kasi ako magtatagal sa labas. Diba? Ayan, paglabas ng bahay, sumakay naman agad ako ng sasakyan. Tapos, mamaya pagdating ko sa trabaho, pagbaba ko ng sasakyan, nandun naman nakaagad yung yung trabaho ko, papasok na ako. Kaya hindi ako masyadong matagal ma-expose sa labas. Pero kung matagal ka ma-expose sa labas, dapat meron ka ring cover sa face, yung mata lang yung makikita, kagaya ng kay Dada. Yan, ayan. Kasi masakit sa ilong. Pagka matagal ka ma-expose sa labas, masakit sa ilong, parang mapupunit yung ilong. Wala na nga akong ilong mapupunit pa. So, ayan, papasok na ako. Mamayang gabi na naman ulit. Pag
after pag-out ko sa work. So, yan. Anyway, ito pala yung kaganapan. Yung itsura ngayon ng Red Deer, Alberta, Canada. Ayan. Hindi naman masyadong makapal yung snow sa daanan kasi nakayod na yan, nakaskas na yan. So, ang makapal na lang yung mga nasa gilid kasi syempre hindi na yan kasamang kakayurin. Dito lang yung yung daan na lang talaga, yung highway lang talaga yung kinakayod nila. So, ayan. Ano yan? Mga 2 araw na snow, no? Kaya 2 araw na snow yan. Ganyan na siya kakapal. 6 hours later. Lamig! Lamig! Ano ko na ako? Sumilaw. Sana? Ayan, pindutin mo lang yan. Ay, natapos ng aking shift. Ang lamig, guys. Ang lamig pa rin, guys. Positive. Negative 32 pa din. Tapos yung phone ko kanina pa alarm ng alarm, emergency alert kasi sabi sa emergency alert. Ano ba 'yun? Low power shortage warning dahil nagbibigay sila ng warning kasi extreme cold nga dito sa Alberta, kaya baka magkaroon ng low power shortage. So, ina-advise ng mga nasa Alberta na magtipid ng kuryente dahil baka mawalan ng kuryente. Yun, sobrang lamig talaga. Pero bukas yata bababa na yung temperature. It's like minus 40 pa rin. Feels like minus 40 pa rin bukas? Hindi, bukas ba? Malamig pa rin. Sa Sunday pa siya medyo bawal. Para ka namang snatcher. Para kang magnanakaw. Akyat bahay. Wala siyang pasok ngayon. Wala siyang pasok ngayon, kaya ako'y nasundo niya. So, ngayon natapos na ang aking isang buong araw. Yun lang. Thank you sa inyong panonood. At saka maraming salamat po sa mga subscriber. Padagdag ng padagdag tayo. Everyday, parang everyday nadadagdagan tayo ng paisa-isang subscriber. Naka na ako, 150 plus? Naka 154 na ako. Nung December lang, nasa lang yon, 100. Nasa 100 lang. Ngayong January, naka 154 na tayo. Parang araw-araw meron tayong subscriber na paisa-isa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Sana po subaybayan niyo pa yung aking mga next vlog. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Bye!